Naku po, wag naman po sana. Merong iniisip o napag-iisipan itong si US President Donald Trump, mga tol. Ayon dito sa ating pag-uusapan ngayon, no? Dito sa videong panonoorin at bibigyan natin ng reaction. Sabi rito, pinag-iisipan ni US President Donald Trump na bumalik sa all-out war laban sa Iran. Naku po. Ay naku, pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ko. Alright, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, commentary, pag-aanalisa, pagbibigay ng opinion sa mga balita ngayon tulad na lamang nitong panonoorin natin mula rito sa UNTV News and Rescue. Hindi ako magbabalita bibigyan lang natin ng komento at reaksyon itong balita. Ayon dito sa report, no? Posibleng hindi makumpleto ang panibagong 60 araw na itinakda sa US-Iran Memorandum of Agreement dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang panig. At ayon nga mga kapatid dito ay parang pinag-iisipan ngayon ni US President Donald Trump na bumalik na lang sa gera. Naku po, eto panoorin natin mga tol. Pinag-iisipan na ni United States President Donald Trump ang muling magbalik sa all-out war laban sa Iran. Biruin mo mga tol, parang wala pa atang 2 linggo o 2 linggo pa lang nung pumirma sila ng Memorandum of Agreement at start na yon mga tol ng 60 days na itinakda ng US at Iran para iayos o isaayos yung magiging pinal na desisyon o magiging pinal na kanilang deal, 'di ba? Kasama na diyan yung mga paulit-ulit nilang hindi mapagkasunduan. So ang inaasahan ng mundo, inaasahan ng lahat ay magiging maayos na, magiging payapa na, magiging tahimik na, yung mga residente makakahinga na ng maluwag, yung presyo ng krudo bababa na. Pero eto na naman no, pumapasok na naman sa isipan ng isang leader ang tapusin na lang to, no? Parang wala namang nangyayari. Ayon sa ulat, nakipagpulong umano ang US leader kina Pentagon Chief at US Secretary of War Pete Hegseth Secretary of War ang kausap. at sa chairman ng Joint Chief of Staff na si General Dan Kane upang konsultahin ang mga ito kung kailangan na bang abandonahin ang negosasyon sa Iran at ituloy na lang ang pag-atake. Hindi kaya nagkausap ulit sila ni Netanyahu? Kasi ganito yung kaisipan din ni Netanyahu no. Kung pag-uusapan natin to mga tola, eto bibigay ko lang yung aking opinion at side. Kay Netanyahu kasi hindi uubra yung mga ganitong agreement, yung mga ganitong negosasyon. Kasi para sa kanya, hanggat merong threat, hanggat nandiyan pag-alagala o nandiyan yung kanilang mga kalaban armado, hindi sila makakatulog ng mahimbing kasi pwede silang, kumbaga feeling nila pwede silang traidorin. Kahit na merong kasunduan, kahit na merong pirmahan, katulad na halimbawa ng nangyari dito sa Amerika at Iran. Bagamat pumirma na sila ng Memorandum of Agreement at may ceasefire pa pero tingnan nyo patuloy silang nagpapalitan ng mga pag-atake. So siguro kay Netanyahu, nakikita ko na nga nangyayari yan sa inyo so bakit pa kami makikisali? Diba? Kung baga ganun yung pakiramdam ni Netanyahu. Bakit pa ako makikisali sa agreement ninyong dalawa? Kung nakikita ko ngang ceasefire na nga kayo, may agreement na nga kayo pero nagpapalitan pa rin kayo ng pag-atake. So para sa Israel, it's either you or us, parang ganun mga tol. So ngayon parang ganun na rin yung naiisip ngayon ni US President Donald Trump. At kasi nakikipag-ugnayan na siya at kumbaga kinukuha niya na yung opinion nitong Secretary of War at saka yung isang Chief of Staff para itutuloy ba natin itong agreement o abandonahin na lang natin at ituloy na lang natin ang pakikipaglaban sa kanila. Man batay umano sa resulta ng konsultasyon, pinili ni Trump na ituloy muna ang pakikipagdiplomasya sa ngayon. Pero nagkakaroon na ng nagdadalawang isip na siya. So medyo na yan. Kumbaga sa marupok, mas lalong nagkalamat kasi nagdadalawang isip na siya. Hintayin na lang muna aniya na matapos ang August 18 na siyang deadline ng 60-day period na technical negotiations para sa pinal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero usually, maghihintay na ganyang August 18 pag talagang wala siyang nakikitang progreso. Matutuloy at matutuloy yan Ganyan talaga
marami na tayong nakitang ginawa niya yan eh. Magbibigay siya ng ganito, hindi matutuloy, tas bigla-bigla na lang umaatake ang Amerika ng walang pasabi. Samantala, sa isang panayam ay sinabi ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na nakahanda silang bumalik sa bakbakan kung hindi tutupad ang Washington sa nilalaman ng Memorandum of Agreement. At palaban din mga tol. Etong Iran, no? We are in negotiations but if they do not want to implement what was discussed, kung hindi daw nila gustong ipatupad kung ano yung napag-usapan, we are prepared for war. Sabing gano'n. Handa rin daw sila. Dagdag pa nito, walang pinal na kasunduan kung hindi muna maipatutupad ang ilang probisyon o clauses sa MOU. Ang Clause 1 o ang ganap na pagtigil ng pag-atake sa lahat ng mga kaalyado lalo na sa Lebanon. Clause 4 o ang ganap na pag-aalis ng US blockade. Clause 5 o ang buong otorisasyon sa Iran na pamahalaan sa loob ng 60 araw ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Clause 10 o ang pagbawi sa lahat ng sanctions sa Iran, crude oil at ang Clause 11 o ang pagsasauli sa mga frozen assets ng Iran. Parang lahat to pabor sa Iran, no? Complete end of hostilities in all fronts, no? Pati yung mga kaalyado nila sa Yemen, Lebanon, ano pa ba, ibang mga bansa, 'di ba, ay hindi pwedeng maatake, no? Pero sila yung ibang dumaraang barko na wala namang kinalaman sa gera, meaning hindi naman sangkot, naglalayag lang doon, is inaatake nila. Katulad na lamang nitong nakaraan, 'di ba? Meron silang inatake ng drone dito sa sa Strait of Hormuz, yung Panama flagged oil tanker, which is naging dahilan kung bakit muling nagpalitan ng atake ang Amerika at saka ang Iran. Dahil pagkatapos atakehin ng Iran yung barko, bumawi ang Amerika, pinasabog nila yung ilang mga lugar dito sa Iran, tapos yung Iran bumawi naman at inatake naman yung ilang mga US facilities naman dito sa Kuwait at sa Bahrain. So dito ang sinasabi nila, complete end of hostilities in all fronts. Tapos removal of US blockade. Clause 5, Iran will manage the safe passage of vessels in Strait of Hormuz. Sila daw ang magpapatupad na para sa ligtas. Ligtas, pero kapag lumabag ka dyan, hindi ka ligtas. Aatakihin ka nila. Imbis na pwede ka nilang, halimbawa, sasampahan lang yung barko mo, di ba? Kukumpiskahin nyo na yung barko. Hindi, sa kanila, hindi, atake agad. Now, lifting of oil sanctions on Iran oil, unfreezing of Iranian funds. Batay sa nilagdaang kasunduan, epektibo ang pagpapatupad ng mga nasabing probisyon noong araw mismo na nilagdaan ito noong June 18. Ayon kay Ghalibaf, nakasuporta sila at sumunod sa mga detalye ng kasunduan maging sa mga inaasahang pakikipagpulong. Pero kung yun ang tanging paraan, di ba, para talaga matapos na ang labanan dito, mas magandang sundin na rin yan ng Amerika. Kung ako tatanungin mga tol, kung talagang mapapanatili naman ng kapayapaan, di ba? Pero ewan ko, baka meron din kasing hidden agenda tong Amerika, no? Hindi natin alam eh. Baka meron talaga silang target din eh. Gayunman, ang paglabag lalo na sa ceasefire ay dapat lang na may kaukulang tugon bilang depensa sa nangyaring pag-atake sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang pinakahuling So ganun din, di ba? Ganun din yung sinasabi ng Iran. Pag-atake sa Bahrain at Kuwait ay bilang depensa daw dahil sa pag-atake sa kanila ng Amerika. So ganun din yun. Kapag ang Hezbollah umatake sa Israel, edi may bilang tugon din ng Israel patungo sa Hezbollah dito sa Lebanon. Sabi nga, huwag mong gagawin sa kapwa mo yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. So kung naniniwala sila na karapatan nilang bawian ng Bahrain at Kuwait dahil nandoon ng mga US base, parang sinasabi na rin nila na karapatan ng Israel na bawian ng Lebanon kasi nandoon yung Hezbollah. Diba? Para maging fair lang. depensa sa nangyaring pag-atake sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni Iran President Masoud Pezeshkian na ang isang agreement o kasunduan ay kailangan ng mutual na unawaan ng magkabilang panig. Totoo, I agree with that. Tutupad aniya sila kung tutupad rin ang Amerika. Binigyang diin ni Speaker Ghalibaf na nakasubaybay sila sa araw at gabi sa sitwasyon sa Lebanon upang matiyak lang na hindi sila lalabag sa MOU. Ngunit kung hindi aniya handa ang Amerika na sumunod sa napagkasunduan,
handa sila na muling makipaglaban. So pareho sila, no? Pareho silang matigas, pareho silang matapang. So anong mangyayari mga tol? Mukhang nga asahan na lang natin dito muling babalik ito sa bakbakan. Pero ako ang hiling ko, wag naman sana. Hindi ako maka-Amerika, hindi ako maka-Iran, kundi makadaigdig tayo. Para sa kabutihan ng lahat, sana naman itigil na nitong dalawang to. No? Kasi hindi na importante mga tol kung sino mas malakas sa kanila eh. Hindi importante kung sino may kasalanan sa kanila o hindi importante kung sino mas matapang sa kanila o mananalo at matatalo eh. Basta once na nagbakbakan ulit sila mga tol, damay-damay tayong lahat. Ganun yun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling pahayag o sariling opinion, sariling reaction o komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.